Binuhay na muli ang anak ng babaeng balo. Dito ho tayo sa binuhay na muli ang anak ng babaeng balo. Makaraan yun, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makitang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinipla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingat ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ito, ang mapag-uusapan ho natin dito, siguro'y nakasentro ho tayo dito sa habag. Ang Diyos ho'y mahabagin. Hindi siya yung nakikita niya yung mga taong karapat-dapat na tulungan na talagang yung kanilang damdamin sa kanilang pagluluksa ay nakikita ng ating Diyos yan. Lahat tayo, walang nakalilihim sa Diyos, nakikita natin. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya't siguro may hiling natin na ang Diyos sa kanyang kahabagan sa tao ay umaasa tayo na pagka tayo'y merong mga problema dumarating sa atin, humiling lang tayo sa kanya at tayo ay... Kuya Ben, ano po ang masasabi ninyo dito? Alam niyo po, may mga punto tayo dapat na makita. Unang-una, kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Sapagkat yung habag po ng Diyos, kapag binuksan natin ng PCP2, na ayon sa PCP2, yun po ang tinatawag nating Charts of the Four, na siyang idineklara na ayon sa Vatican II. Sa PCP2, maraming, kung pag-aaralan po natin, napakaraming ang nakalagay doon, na ang Diyos ay naging masyadong mahabagin sa mga may hirap, sa nahihirapan, sa nagdarahop, sa salat sa buhay. Pinakikita po dito sa pagbasang ito, sa ebanghilyong ito, na katangi-tanging yaman at parang ito lang ang inaasahan ng babaeng balo ay namatay pa. Kung kaya't nang makita ng ating Panginoon, nakita niya na ang kahabag-habag na kalagayan nag-iisa sa buhay, hindi kayang tanggapin ng Diyos na ang kanyang mahal, ng kanyang minamahal na mga Kristiyano, na ang kanyang minamahal na nilikha ay nagdurusa at naghihirap. Kung bubuksan po natin, mga kapatid, sa pagkakalikha ng tao, bagamat pinalayas ng Diyos sa halamanan, sa paraiso ang tao, ipinaghanda niya ng paglalagyan. Bagamat nagkasala, naaawa siya sa magiging kalagayan ng tao. Bakit po? Abay, mayroong pagkain sa pinuntahan, hindi naman siya gugutumin eh. Kaya lamang ang tanging naging parusa yung kanilang pagsusumikap na mabuhay bilang isang tao. Ang Diyos kailanman hindi ka pababayaan sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kasalatan, sa gitna ng panahon ng mga pagkukulang. Ang Diyos ay palaging nakamasid. Ibibigay sa iyo ang lahat-lahat dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Yan pong ating nakuhang message. Buhat ho kay Kuya Ben. Si Kuya Joe, ano po ang inyong masasabi? Binuhay na muli ang anak ng babaeng balo. Kuya Min, ang Panginoong Yesus po, kahit ano pa kaya niyang gawin, kahit po ang pagbuhay sa mga patay,
Wala pa akong nilalang ang nakagawa nito dahil ang sabi po niya, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Ang manalig sa kanya, makakasama niya sa langit. Amen. So, nakasentro ang kay Kuya John naman doon sa pagbuhay na muli ng ating Panginoon. Walang kamatayan sa kanya. Pag ginusto ng Diyos mabuhay ang isang tao, buhay ang tao. Dahil yun ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kuya Bert, ano po ang sa inyo rito bilang pagpipinali po natin dito sa ating itong aral ngayon? Sa unang bahagi ng binasa mo, Kuya Min, makikita natin dito yung napakaraming tao na sumama sa ating Panginoon sa kanyang paglalakad at ang kanyang mga alagad kasama niya. Sa buhay natin ngayon, maraming pagkakataon na inaanyayahan na tayo ng Panginoon. Lalo na sa araw ng linggo. Pero kung minsan wala pa tayong panahon upang puntahan at samahan siya sa mismong bahay niya. Siguro dahil maraming kadahilanan. Pero alam naman natin itong mga taong ito. Nung panahon na dumating ang ating Panginoon sa kanilang buhay, ay marami na ring paghihirap ang tinatamasa at nadarama ng mga Israelita o mga Hudyong ito. Pero nung nakilala nila ang Panginoon, nung makita nila ang kanyang mga milagro at ginagawa, at ang mga salita niya ay tumitimoy sa kanilang puso, ay pinananabikan at laging sumasama sa kanya. Hanggang noong dumating siya doon sa bayan nang dahil namatay ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Mga ginigiliw naming tagapakinig, wala pong nabasa si Kuya Min dito na humingi ng tulong itong babaeng ito upang tugunan ng Diyos at buhayin muli ang anak na ito. Ano ba ang nag-utos dito? Ang nag-utos sa kanya ay nakita niyang tumatangis, talagang pagtangis na nanggagaling sa kanyang puso at ang hapdi na nadarama ng isang ina na ngayon ay balo na at mawawala pa ang kaisa-isang kasama niya sa buhay. Mga ginigiliw naming tagapakinig, hindi yung kinaawan siya ng Diyos, kundi nakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa kanyang kaisa-isang anak. Ang pagmamahal na bumubuhay sa kanyang katauhan at ngayon ay nawala na. Ito ang dahilan. Ito ang nag-utos din sa ating Panginoon upang ang anak niyang namatay ay buhayin, upang ang pagmamahal na ito na ibinibigay ng isang ina sa kanyang anak ay patuloy na madarama ng kanyang anak. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay napakalaki ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung tao sa ating puso ang pagmamahal na iniuukol natin sa ating mga mahal sa buhay, lalo tigit sa ating mga anak. Mahal lamang ba natin ang ating mga anak dahil pinakikinabangan natin sila? Mahal lamang ba natin ang ating mga anak dahil hindi sila suwail sa atin? Tandaan po natin ito at pakatandaan natin, turuan nating ipakita sa ating mga anak ang taos-puso at labis na pagmamahal sa kanila, at ang mga anak natin ay siya ring gaganti sa pagmamahal na maiuukol natin sa kanila.
Ganito ang pangyayari. Ang nag-utos sa ating Panginoong Yesus. Pagmamahal ng isang ina sa kanyang kaisa-isang anak. God is love. Amen. Totoo po yan. God is love. God's love. Merong topic dito sa Parish Renewal Experience natin na God's love. Merong God is love. Talaga napakaganda po. Totoo yan. Ang Diyos ay pag-ibig eh. Walang, nakikita niya ang kanyang mga anak. Alam niya kung ikinahihirapan, kung anong problema mo, kung anong mga suliranin mo. Nakikita ng Diyos kung ano ang dapat na ibigay sa iyo dahil siya ay pag-ibig. Ang lahat ay pantay-pantay sa Diyos eh.